sa child abuse sa Pasay City Prosecutor's Office. Kontrademanda ito ng mag-asawa sa grave coercion at physical injury charges na isinampa ni Tulfo laban sa kanila at sa kanilang mga kaibigan noong Lunes, May 7. Naging emosyonal si Raymart nang ipaliwanag ito sa media kung bakit nagpasya silang magharap ng asunto. Kung yung taong yun no nakakatanda sa inyo, sinaktan yung mahal nyo sa buhay, lalong-lalo na yung asawa ko. Lalong-lalo na yung asawa ko. Babae yan eh. Ba't mo sisipain? Ba't mo tutulak? Nandito naman ako eh. Diba? Dinedenay mo yon. Hindi mo sinipa. I vehemently deny. Ayon pa kay Raymart, labis ding naapektuhan ang kanilang mga anak na nakasaksi sa buong pangyayari. Yung bunso ko, very protective yun sa kanyang nanay. Nakita niya yung lahat eh. Sinabi niya na, where's that guy? Is he in jail now? The one who kicked my mom? They are undergoing clinical psychological evaluations because of the emotional stress and trauma na na-experience ng mga bata na sa harap nila, nakita nila sinasaktan yung kanilang ina. Hindi nang mabigat sa puso ko eh. Hindi ko alam kung ano kalalabasan ng test na yun. Magkaibang bersyon ng dalawang panig sa nangyaring gulo sa NAIA. Nagtuturuan ng dalawang kampo kung sino ang unang nagbitiw ng suntok na nauwi sa rambulan. Tadyak siya ng babae at manunulak siya ng babae. At hindi lang basta-basta tadyak, talagang masakit. Masakit talaga. Masakit. Masakit yung itadyak niya sa akin. Masakit yun. Silang unang nanakit. Unang-una wala akong dahilan na manakit sa kanila dahil hindi ko naman sila kalaban. Hindi totoo yun. Kaya nga nakikiusap ako sa media at sa airport police na kung pwede ilabas nila yung CCTV. Yung CCTV lang ang makakapagsabi yung nagtotoo. Unfortunately, walang gumaganang CCTV sa NAIA Terminal 3 nang mangyari ang away. Sa gitna ng turuan at palitan ng akusasyon, kumalat naman sa internet ang isang amateur video kung saan makikitang kinukuyog ng grupo ni Raymart ang kolumnista. Ngunit ayon sa mag-asawa, hindi buong pangyayari ang nakunan sa nasabing video. Napapanood po nila yun yung second part ng nangyari. Yun, umaapila po ako sa mga tao doon sa airport na kung sino po ang nakakuha ng first part at kung sinong willing po mag-testify, malaking tulong po yun sa aming mag-asawa at sa aking mga anak, sa mga kaibigan. Susunod, mga kapatid ni Ramon Tulfo, lantarang pinagbantaan ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago. Ang reaksyon ng mag-asawa, ang naging hakbang ng TV network at ang mabilis na desisyon ng MTRCB sa kontrobersyal na pahayag ng magkakapatid na Tulfo. Abangan! Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero maling-mali yung ginawa nila. Pumunta na ako sa PNP at binigyan po kami ng security po. At bago ang lahat, babatiin ko muna namin ni Lolit ang lahat ng mothers, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the world. Lalong-lalo na yung mother ng staff natin. Oo, mother staff at mga nanay ng kung saan. At syempre, yung mother of all mothers, mother ng Intrigues, mother ng Harvard ba yan? At mother ng lahat ng mothers, ang aking co-host na si Lolit Solis. Kiss. Mother Kiss. Yay! At si Alisa ay may Yay! Happy flowers Mother's para Day, kay Nay! Mother Lolit. Talaga. O, di ba para lang ako nanalo sa beauty contest? Diyan ka na lang. Para ano? Diyan ka na lang. Para makita ka na all throughout. Ayan. Yes. Akala ko ba iiyak ka? Bakit? Oo nga. Kasi ano, di ba, yung... Ikaw, Enrique, di ba? Pagka mga ganitong araw, maalala mo yung mga mother natin, no? Oo nga, oo. Siyempre, ano. Ang pinakamabait siya sigurong tao sa buong mundo, ang isang ina. Di ba? What they have done unconditional for us. love pag sa mother, no? So, Mother Lolit, nabat ka na namin. Ito, Mother, hulaan mo kung sino to, ha? Sa The Who. Ang komedyante na ito, na not so funny, ang state ng skin at hygiene, i-rate sa aming The Who Rated X. Bago ko sa i-rate, Happy Mother's Day muna kay Ruby Cuyuto, kay Dr. Dicky Bello, at kay Pinky Tobiano. Happy birthday, Victor So. Ay, dirate namin siya sa Rated X.
X. Okay. The Who! The Who rated X. Ayan. Tumataas yung pakay ko, ha? Next side si nanay eh. Next side. Subject, Becky Komedyante. Dahuang Becky Komedyante na kaya pala nagpapaka-juicy ay dahil sa isang Kadir secret. Ang kwento, gumora si Becky sa isang spa para magpamasahe. Nagpa-happy ending! Ay, wala namang ganun sa kwento. Basta ang request niya was a masseur na magaling at tahimik. Para di maingay during the masahe? Para wag maingay after the masahe. Nahihiya ni Morissette kasi si Becky, makutim na ang balat niya sa likod. May anik-anik pang kung ano-anong kadiri dito. The Hoctionary, Hianis Morissette, meaning to be ashamed, embarrassed, Hianis Morissette. Wow! Natatakot si Becky na kumalat ang tungkol sa very not so pretty balat niya. Kaya super request siya ng tahimik na masseur. Kaso, Wait, tahimik ang nakuha niya dahil umabot sa dahu! pa! Ano rating nyo sa likod ni Becking may anik-anik? Rated PA as in paying alcohol! Daw si Becky Komedyante with yucky skin. Base sa kwento, kakulay niya ang name song niya na ang texture ay yung may fruits and nuts. Yun na! I can forgive, yes, of course. But there are consequences to your actions. So when we were walking, going to the cars, the parking lot outside, this poor guy marked a battle at the back of his head. They started beating him up. So he said, we didn't keep that. Yung friend was down on the ground, he tried to help him. So when ito apat was concentrating on him. And then si Luigi was, I think, was able to run and get help. Ito ang umiiyak na pahayag ni Mrs. Rina Casino nang una niyang ibinalita sa Star Talk TX via recorded interview ang insidenteng kinasangkutan ng kanyang aktor na anak na si Albi. Bandang 2:00 ng madaling araw sa isang bar sa Makati City noong Sabado. Bago ang pambubugbog, may tagpo nang namagitan kina Albi at Andy who were with their respective friends sa ikalawang palapag ng Fiamma Bar. Ayon kay Albi, hindi niya agad na mataan si Andy. Nabigla na lang daw siyang sinampal at sinabuyan ng alak sa mukha paglabas niya ng restroom. Itinanggi naman ni Andy ang paratang but she owned up to slapping her ex-boyfriend nang tiningnan ng masama at murahin umano siya nito. Ang sumunod na eksena ay naganap sa parking lot kung saan ang papaalis ng si Albi ay pinagtulungan umanong gulpihin ng 4 na kalalakihan. Ayon sa TV interview kay Alvi na nalathala sa Philippine Entertainment Portal o PEP 2 days after the incident. And we quote, "I see like 4 to 5 guys run into me. They start punching me and I fall down. And they were saying, ano, masarap ba yung ganti? Ito yung ganti ni Andy." Unquote. Accompanied by his friend, Albi was brought to Makati Medical Center for treatment. May 5, nang ipablotter ng mga magulang ni Albi sa Southern Police District sa Makati City Police No. 9 ang insidente batay sa impormasyong kanilang nakalap. He was trying to defend himself and then his friend also. Kung hindi pa tinigil ng bouncer, kung wala pang nagtigil dun sa mga lalaking yun, alam mo, hindi nila tihituan si Albi eh. At saka mas matatanda to sa kanya. Mga 10 years older. And yung bottle talaga, buti nakaiwas siya kung hindi sa mukha. Bagamat hindi raw nasaksihan ni Andy ang insidente, positibo raw si Albi na kilala nito ang mga bumugbog sa kanya. Ayon pa rin sa PEP, Andy came rushing to the parking lot after Albi was beaten up. Ayon kay Andy, we quote, "I wasn't there. That's why when I found out, I ran out and looked for him and said, 'Are you okay? There you go again. Give me their names.' I went out to ask you if you're okay, and that's what I get." Wala pa akong ginawa eh, because I cared about him. I didn't want him to get into trouble. Albi was also certain that his ex-girlfriend had a hand in the brawl. Ayon sa PEP, after I got beaten up, she went up to me and said, "Okay ka lang ba? Huwag ka kasing magpapakita sa akin sa labas kasi papatayin ka ng mga yan. Hindi mo kaya yan. Promise, hindi mo kaya yan." Unquote.